Happy Lord's Day everyone! Welcome to our online worship celebration. Naririto naman po tayo upang sama-samang magpuri, magpasalamat at magsaya kasama ang Panginoon. Kaya't halina't umawit at magpuri sa Kanya. Kami pinalaya nasa bihag ng kasalanan, pinatawan, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Dakilang biyaya, kami pinalaya
gawin na ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumiyaw, malayang lumitaw, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumiyaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ako'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging tapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka, sa'yo ay pumisa. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging tapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo.
Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa Roma, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 2, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos, at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Si Kristo Jesus ay namatay alang-alang sa kaligtasan mo. Ang kailangan na lang nating gawin ay manampalataya at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Manalangin po tayo. Bendisyonan niyo po, Panginoon, ang tinapay at laman ng sarong ito na sa aming pagkain at pag-inom ay kamta namin ang lahat ng benepisyong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap namin ang kaligtasan, kapatawaran, kapayapaan, kagalingan, kasaganaan, at mayaman ng biyaya. Sa makapangyarihang pangalan mo lang, Panginoong Hesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sarong. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa Levitico, Kabanatang 27, talatang 13, lahat na ikasampung bahagi maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Malinaw na ipinapahayag sa salita ng Diyos na lahat na ikasampung bahagi ay nakalaan lamang sa Kanya. Hindi niya hinihingi ang kalahati sa lahat ng pagpapalang natanggap mo, kundi 10% lamang. Kaya maging tapat tayo sa ating pagbibigay dahil naging tapat siya sa pagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Huwag mong bibiguin ng Diyos, ang para sa Kanya ay ibalik mo ng buo. Hindi ka mawawalan ng dahil sa 10% mo. Subukan mo nang malaman mo kung gaano katapat ang Diyos sa mga taong tapat sa Kanya. Magbigay po tayo. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offering sa mga account numbers na makikita nyo sa inyong mga screen. God bless. Happy Lord's Day po sa inyo pong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sabay-sabay po tayong lumago, sabay po tayong sumamba sa ating Panginoon at hayaan niyo po na tayo po'y mapagpala sa pagtitipo natin ito ngayon. Saan man po kayo naroon, ingatan po kayo at pagpalain ang ating Panginoong Diyos. Ang aking nais dalhin mensahe sa araw na ito ay may pamagat na maging anak ayon sa pangarap ng iyong magulang. Maging isang anak ayon sa pangarap ng iyong magulang. Merong isang binatang pastor na nangaral about parenting. Ang topic niya ay how to raise your children. Noong magkaasawa na siya at nagkaroon na sila ng isang anak, it took him some time before he gave talk again. Nang mag-preach uli siya, ito na ang topic niya. Suggestions for struggling parents. Nang madagdagan pa ng 2 ang kanyang mga anak, nag-preach uli siya at ganito ang topic niya. Hints for hopeless parents. Nang mag-teenager na ang kanyang mga anak, nasabi niya sa kanyang kongregasyon, meron po ba dito sa inyo na nais mag-share ng word of wisdom? Mga kaibigan, mga kapatid, hindi madali ang maging isang magulang. Parenting is really tough. It can bring the best in us,
or the worst in us. Minsan ang bata nato makawiwili. Minsan o dili, kaya madalas makangili-ngili. But it is God's will that we experience meaningful and significant relationship to our children. Alam niyo po ba mga anak na mayroong wish list ang inyong mga magulang? Na nais nilang marinig mula sa inyo. Lalo na kung kayo ay may hinihingi o may ipinabibili sa inyong magulang. Meron silang wish list. Na kapag nagsabi ang magulang na sobrang mahal pala nito, anak, di pa kaya ng budget natin. Wag muna ngayon, anak, hindi pa kaya ng tatay. Ang pangarap ng magulang mo, na marinig sa iyo ay ang sagot na, okay lang po tay, naiintindihan ko po. Pangarap nila na kapag walang-wala sila, nakakaunawa ka, nakakaintindi ka sa kalagayan nila. Kapag walang maibigay na pambaon, walang perang maiabot, yung marinig mula sa iyo na wag na po, okay lang po tay, okay lang po tay. Pangarap nila na kapag nasa bahay ka, masurpresa mo sila na tumutulong ka, na marinig nila, hindi boring, kundi ang sarap tumulong sa gawaing bahay. Ang sarap tumulong sa aking nanay, sa aking tatay. I enjoy helping them. In Proverbs 22 verse 6, itong sabi, train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. Turuan ang bata ng daang dapat niyang lakaran upang sa kanyang paglaki ay hindi niya tatalikuran. Ang daang binabanggit dito ay tungkol sa kultura, habit, lifestyle, pag-ugali, asal na dapat niyang kalakhan. Tayong mga magulang ay may responsibilidad na impluwensyahan sila sa nais nating maging buhay nila. Alam niyo po, nakakasama sa loob ng isang magulang na makita ang kanyang anak na ginagawa ang bagay na ayaw makita ng kanyang magulang. Na ayaw makita na ginagawa nila. Na ang kanilang mga asal at ang kanilang mga pag-uugali ay parang sumusugat sa puso kapag ito'y naririnig at nakikita ng magulang. Merong mga anak na pabalang sumagot sa magulang. Meron pa nga, minumura ang kanyang nanay, minumura ang kanyang tatay, binubulyawan, nilalait na akala mo silang nagpalaki sa magulang nila. Marami na akong nasaksihan kahit sa social media na mga anak na sinasaktan sariling ama, sariling ina, nananakit ng magulang. Para na rin nilang pinatay ang magulang sa kanilang ginagawa. May mga anak na ayaw pagsabihan, hindi sumusunod, masyadong rebelde ang pakikitungo sa kanilang magulang. Maraming mga magulang ang nagdurugo ang puso dahil sa maling pakikitungo at pagtrato ng kanilang mga anak. Meron pa nga, ikinahihiya ang kanyang tatay, ikinahihiya ang kanyang nanay. Kayang nais kong dalhin mensahe ngayon ay tungkol sa mga anak na pinapangarap ng isang magulang. Maging anak ka ayon sa pangarap ng magulang mo. Ito pong temang tatalakayin ko po sa inyo. Nais ko pong ibahagi ang mensahe na may pamagat na maging anak ka ayon sa pangarap ng iyong magulang. In Ephesians 6 verse 1 to 3, itong sabi, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. Sa Tagalog, ganito ang sabi, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang na para na rin sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Giginhawa ka at lalawig ang iyong buhay. Ang salitang children sa Griego ay hindi tumutukoy sa partikular na edad ng isang grupo. It refers to anyone still living in the home and parental guidance, and anyone on side of their parents. Even married children, to a certain extent, it still applies to them. Ibig sabihin,
basta nasa puder ka ng iyong magulang, at kahit may sariling pamilya na ang kanyang anak, basta anak ka, hindi sa pag-aasawa nagtatapos ang relasyon sa iyong mga magulang. Walang exempted. Kung ikaw ay isang anak, ano po ba ang dapat na pagtrato mo sa tatay mo at sa nanay mo? Ano po ba mismo ang utos ng Panginoong Diyos na dapat itanim mo sa isip mo at sa puso mo? To make it easy for us to remember, I came up with the acronym OBEY. Anong dapat nating pagtrato sa ating mga magulang? Una, kapatid, sabi ng Bible, obey your parents. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Note that it is a command. It is not optional. It is not a take it or leave it thing. Ang utos ay utos. Hindi ito optional na pwede mong gawin o pwedeng hindi mo gawin. Pinagagawa ito sa iyo ng Diyos. In James 4, verse 7, it says, if you do not do what you know is right, you have sinned. Kapag hindi mo ginagawa ang alam mong tama, nagkakasala ka. Ano po bang ibig sabihin ng salitang obey? Proverbs 1:8, listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. In other words, we are to obey what our parents would tell us to do. The Lord Jesus Himself was submissive to Mary and Joseph. Luke 2:51, then He went down to Nazareth with them and was obedient to them. Hindi lang po tayo inuutusan na sumunod. It is not just about the act of obeying, but also the attitude of obeying. Hindi lang po ito patungkol sa pagsunod, kundi paano ka sumusunod sa magulang mo. In verse 2, na-mention ni Apostol Pablo ang panglima sa 10 utos. Honor your father and mother. Igalang mo ang iyong ama at ina. To honor means to prize highly or to show respect for. Bigyan mo at pakitaan mo ng mataas na paggalang. When we obey our parents, we show our respect to them. When we obey our parents, we show that we value them. Alam mo, kapag masunurin ka, nagre-respeto ka. Kapag masunurin ka sa tatay at nanay mo, nagpapakita ka ng pagpapahalaga mo sa kanila. Sabi ni Charles Swindoll, isang man of God, have you ever obeyed on the outside but on the inside call your mom or dad ugly names? Honoring goes deeper than grudgingly obeying. It means doing what you are told even if you don't agree, you still respect and love. Sumusunod ka ba sa magulang mo? Pero may sinasabi kang hindi maganda sa tatay at nanay mo. Ang pag-honor o paggalang ay hindi pagsunod na nagdadabog ang loob. Ito ay pagsunod sa sinasabi sa iyo na kahit hindi ka sumasang-ayon, andun pa din ang iyong pagmamahal at respeto. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na igalang ang magulang mo kung sila ay kagalang-galang. Ang sabi ng Bible, igalang mo si mama mo at si papa mo, period. You hold them in the highest regard possible. Because you do the right thing when you obey your parents. Maging isang anak ayon sa pangarap ng iyong magulang. To honor also means to care for. Pag-aaruga, pag-ataman sa gurang. We are to take care of our elders. The Bible says that if a widow has children or grandchildren, they should learn to serve God by taking care of her as He once took care of them. This is what God wants them to do. 1 Timothy chapter 5, verse 4. Ang anak at ang apo ay matutong maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanilang magulang, sa kanilang nanay, sa kanilang ina, na noon ay minsang nag-aruga sa kanila. Ito nga isang Diyos na dapat gawin nila. In fact, what we do to our elders, we do unto God.
People who don't take care of their relatives and especially their own families have given up their faith. They are worse than someone who doesn't have faith in the Lord. Brethren, let us take care of our elders. Ang walang pakialam at walang malasakit sa kanyang sariling sambahayan ay mas masahol pa sa hindi mananampalataya. Sa pagsunod mo sa tatay mo at sa nanay mo, may dahilan ang Diyos sa likod ng utos niyang ito. When we obey our parents, we actually bless the Lord through our parents. Malinaw po sa Amplified Bible ang pagkakasulat. Children, obey your parents in the Lord as His representative, for this is just and right. We honor God when we honor our parents. Ginagalang mo ang Diyos sa pagbibigay galang mo sa magulang mo. Paano mo masasabi na iginagalang mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Kung ang magulang na nakikita mo ay hindi mo iginagalang o nirerespeto. Notice that a few verses below, Paul wrote, "Slaves, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ." That's in verse 5. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong Panginoon dito sa lupa na may paggalang at pagkatakot, gaya ng inyong pagsunod kay Kristo. Tanungin mo ang sarili mo, kung sumusunod ba ako sa Diyos tulad ng pagsunod ko sa magulang ko? Magiging masaya kaya ang Diyos sa pagsunod ko? Alam niyo po ba mga kapatid, mga anak, na seryoso ang Diyos pagdating sa pagtrato sa magulang? God takes parenting seriously. Sabi ni Apostol Pablo, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Paul said, to follow your parents is the first commandment with a promise. What he meant was that this is a very important commandment or one of foremost significance. Sa Old Testament Bible, ganito pinakikita kung gaano kaseryoso ang Diyos. Exodus 21:15, sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Exodus 21:17, sino mang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Alam niyo po mga kapatid, kung ang batas na ito ng Diyos ay i-apply natin ngayon, sigurado ako ang mga simbahan ay dapat may mga sariling morgue. Bakit? Dahil ito ay isa sa mga sinyales ngayong mga huling araw. Sabi ng Biblia, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. 2 Timothy 3, verse 1 and 2. Sa mga anak na tumutungayaw at minumura ang inyong tatay at nanay, puro problema at sama ng loob ang ibinibigay, matakot tayo sa Panginoong Diyos. Baguhin ninyo ang asal ninyo sa magulang ninyo. Honoring your parents is important to God. It pleases Him when we obey Him. Biro mong sabi po ng Bible sa Lumang Tipan, kapag pinagbuhatan mo ng iyong kamay ang nanay tatay mo, dapat kang patayin. Kapag minura mo o tinungayaw mo ang nanay tatay mo, dapat kang patayin. Mga kaibigan, mga kapatid, mga anak na nandito, ayusin natin ang ating pagtrato sa ating mga magulang. When we honor our parents, ito yung pangatlo, you will enjoy God's promise. Ang sabi ng verse 3, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Giginhawa ka at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. This is a rule with a reward. Kung tayo po ay magiging masunurin sa ating mga magulang, kapag sumusunod tayo sa kanilang sinasabi, kapakanan mo at kabutihan mo ang kanilang pagmamalasakit, kaya sinasabi sa iyo. Minsan nasasaktan tayo, minsan minamali natin ating mga magulang. Ayaw natin sumunod sa kanila, nagre-rebelde tayo sa kanila. Pero kapag tayo masunurin at nagbibigay galang sa kanila, sabi ng Bible, giginhawa ka at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa.
In the contemporary English version, it says that you will have a long and happy life. You will have a quality life when you obey and honor your parents. Kung gusto mong maging magaan ang buhay mo, kung gusto mong humaba ang buhay mo, mga anak, umpisahan mo nang maging masunurin at maging magalang sa tatay mo at sa nanay mo. Ang pangako ng Panginoong Diyos is to give you a quality life and a quantity life para sa mga masunurin at magagalang na mga anak. Your lifetime will be in full measure at hindi iso-shortcut ang Panginoong Diyos. Ipadama natin ang ating mutual love and submission. Ipadama ang harmony and respect sa loob ng iyong pamilya. Now, if you are disobedient and disrespectful sa tatay mo at sa nanay mo, kung ikay matigas ang ulo, ayaw mong sumunod, di mo ginagalang, di mo pinapakinggan ang kanilang sinasabi para sa kapakanan mo, I encourage you, mga anak na nandito, I encourage you to ask forgiveness from God and from your parents. Humingi tayo ng tawad sa ating mga magulang. Kung may mga pagkakataon sa ating buhay na hindi natin sila sinusunod, nagre-rebelde tayo, matigas ang ating ulo, nagpapasaway tayo. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Humingi tayo ng tawad sa ating mga magulang. Your disrespect and disobedience may bring judgment to yourself. Kung ikaw bilang isang anak ay napakadaming struggle at parang ang bigat ng iyong buhay, bakit hindi mo i-consider na baka yan ay may kinalaman sa iyong laging pagsuway at pagtrato mo sa iyong mga magulang? It seems that the Lord's hand is heavy upon us. Baka kailangang lapitan mo ang tatay mo at nanay mo. Magpakumbaba ka at humingi ka ng tawad sa kanila. At humingi ka rin ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Mga anak, wakasan mo na puro na lang pighati, puro na lang sama ng loob, sugat ng damdamin ang ibinibigay mo sa magulang mo. Puro kulog din buot, puro pagtitimpi sa ugali mo. Kung noong Old Testament yan, matagal ka ng burado sa mundo. Grasya ng ating Panginoong Diyos, akay buhay ka pa. At nababati mo, ininamensahe sa Diyos sa imo. Inahatagan ka pa tsansa na magbago at bisayon mo ang pakikitungo mo sa magulang mo. Sundon mo, respetuhon mo, igalang mo. Lastly, yield in everything. In Colossians 3 verse 20, Paul wrote, "Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord." Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa lahat ng bagay, sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. Note that it says, in everything. Of course, there are exceptions. Pero bago ka lumundag sa exceptions, sumang-ayon ka muna sa rule. Agree ka ba sa rule to obey? Hindi ka nararapat sa exceptions kung di ka naman talaga nag-a-abide sa rule ng pagsunod sa magulang. Sumunod ka sa magulang mo, maliban na lang kung ang pinasusunod sa iyo ay labag sa kalooban ng Diyos o pinasusunod kang sumuway mismo sa ating Panginoong Diyos. Pero kung hindi naman, we are to obey them in everything. Sa mga magulang, maging mabuting magulang din tayo sa ating mga anak. Sa lahat ng mga kabataan at mga anak na nandito, God commanded us to obey. From this acronym, obey. Obey your parents. When you obey them and you respect them, you bless God through them. Yung ginagawa mo sa magulang mo, ginagawa mo sa Panginoong Diyos. When you respect your parents and obey your parents, you will enjoy God's promise. It may go well with you, sabi ng Bible. Giginhawa ka at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. And yield in everything. Sundin natin ang ating mga magulang hanggat ang ipinasusunod sa atin ay hindi paglabag sa kalooban ng Diyos at hindi pagsuway sa kagustuhan ng ating Panginoon. Dalangin ko na nawa, kayo ay maging mga anak na pinapangarap ng inyong mga magulang. Meron pa po tayong pagkakataon na nandito.
Alam ko po lahat tayo yung mga anak, may mga magulang tayo. Kung buhay pang ating mga magulang, bumawi tayo. Bumawi tayo. Magpakumbaba tayo, humingi tayo ng tawad sa kanila. At maging mabuting mga anak po tayo. Sana po may napulot kayong aral sa mensahe ngayon. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Magsitayo po, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ang painis ating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos isang buong linggong darating. At ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!